Makakasama po natin si Dr. Paul Espina, ang President and CEO ng One Co-op Health. Magandang umaga, Doc, and welcome po sa ating programa. Magandang umaga, General, at sa lahat po ng masugid na taga-subaybay ng Co-op Radio TV. Maraming salamat to at binigyan niyo po yung pinagbigyan niyo po ang aming invitation na kayo po ay makasama namin ngayong araw na ito kasi marami hong mga nagtatanong tungkol po doon sa minsan ay binubuksan namin na mga usapan tungkol sa mga product ng One Co-op Health, pero mas maganda press kung kayo mismo magpapaliwanag at magpapakilala kung ano po ang One Co-op Health at kung ano po mga produkto ang mayroon po dito sa inyo pong kooperatiba. Yes, Doc, baka pwede po nating ipakilala ho yung ating One Co-op Health sa mga tagapagsubaybay po natin na mga miyembro ng kooperatiba. Opo, bago po ang lahat, sa amin po ang karangalan ng maimbitahan na humalok sa inyong programa ngayong araw na ito. Ang aming pong kooperatiba ay ang One Co-op Health o ang formal name po namin ay Cooperative Health Management Federation. Ito po ay nabuo noong 2014 at kami po ay pinayagan mag-opera ng 2015. Kaya po kami ay nasa 9 na taon na po ngayon at next year po ay kami po ay magiging 10 taon na po. Marami po kami mga produktong mga ino-offer sa ating mga members, no? At sana po malaman po sa pamamagitan ng inyong programa na mayroon po tayong isang kooperatiba, ang nag-iisang kooperatiba na HMO dito po sa Pilipinas. Marami po tayong inaalok na pang-medical na mga benepisyo para sa ating mga miyembro. Ito po ay preventive health, preventive care, outpatient care, inpatient care, emergency assistance, may COVID-19 assistance po tayo. Tayo po ay nagtayo na rin ng telemedicine. May financial assistance po tayo with partnership sa CISP at ambulance services and other additional enhanced benefits such as the hospital income benefit and the enhanced COVID-19 benefit. So ito pong ating kooperatibo po, Pres, ay federation pala ito. At pag sinabing federation, hindi po ba na ang membro po dyan ay hindi po individual, kundi yung mga kooperatiba sa buong sa Pilipinas. Sa ngayon po, ilang kooperatiba na ho ang membro ng ating health management organization federation ho ba ang tawag sa atin? Apo. Tayo po ay binuo ng 13 kooperatiba. Finederate tayo ng 13 na kooperatiba upang mabuo ang One Co-op Health. At isa po rito ay ang ACDI, ang mga MMG Group of Hospitals, tatlo po yan. Nandiyan rin po ang San Dionisio at marami pa pong iba. Ngayon po, sa kasalukuyan po, tayo po ay may 75,000 members na 252 kooperatiba po yan. At tayo po ay mayroon na rin pong 1,370 providers para po ma-access ang ating mga mamahal ng mga miyembro. Oho. So, Doc, okay lang po na balikan po natin, isa-isahin po natin yung mga product kasi alam ko yung mga tagapagsubaybay po natin ay interesado ho na maintindihan isa-isa yung mga product na available po sa One Co-op Health ngayon. Kasi ang pagkakaintindi yung kaunti kong pagkakaunawa, yung One Co-op Health ay para ho ito yung MaxiCare na mayroon kayong card at pag mayroon kayong card at nagbayad kayo ng one-time na premium, ay pwede po kayong pumunta doon sa mga accredited na mga hospital at doon ho ay libre kayo makapagkonsulta kasama yung mga laboratorio. Pero sa parte ho natin, paano po yung scheme po natin, Pres? Ang
product po natin po ba ay ganun din po sa pagkakaintindi ko, President? Opo, opo, tama po kayo, General. Ito po ay kung hindi man ho pantay, ito po ay mas nakahihigit sa mga benepisyong ino-offer po ng ibang mga pribadong HMO. Kung mamarapatin nyo, General, iisa-isahin ko po sila. Opo. Katulad po, nag-umpisa po tayo sa preventive healthcare na binubuo ng ating annual physical examination. Ang annual physical examination po natin ay binubuo ng Basic 5, yung annual complete blood count, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, and physical examination. Ito po ay makakamtan po ng ating mga miyembro after 3 months of membership. At meron din po tayong outpatient kung saan ang ating mga miyembro ay pwede pong makapagkonsulta sa ating accredited doctors at pagkatapos po niyan, kung may kailangan pong gawing mga laboratorio, sila po ay pwede pong magpa-lab test para malaman kung ano po talaga ang mga diagnosis ng kanilang mga sakit. Pangatlo po, meron tayong tinatawag na inpatient o hospitalization, yung mga kaso ng ating mga miyembro na kailangan pong mahospital. Sa hospital po, lahat-lahat po yan ay kino-cover natin, no? Yung standard nursing services, room and board, doctor's fees, kung kailangan pong maoperahan ng ating mga pasyente, operating room charges kasama po dyan. At kung kailangan i-ICU yan, pati ho sa intensive care unit, covered din po natin yan. Covered din po, pang-apat ay ang emergency services po natin. Kung saan ang ating mga miyembro sa mga emergency cases, pwede po silang dumiretso 24 hours a day sa mga ating mga accredited hospitals. Diretso lang po sila sa emergency room para ho mabigyan kagad ng karampatang lunas ang kanilang mga kaso. Panglima po, meron po tayong COVID-19 assistance. Tayo lang po sa aking kaalaman ang nagbigay ng COVID-19 assistance noong panahon ng pandemya. At hanggang ngayon po, hindi po natin itinitigil yan. Sa COVID-19 assistance po, nagbibigay po tayo ng 10,000 pesos sa assistance para sa mga positive cases at 2,000 para sa RT-PCR test at 1,000 para sa antigen test. Pang-anim, meron din ho tayong binuong telemedicine. During the pandemic period, naisipan po namin na since ang mga miyembro po natin ay takot na takot magpunta sa mga ospital, nagbuo tayo ng telemedicine upang sila po ay makapagkonsulta sa convenience ng kanilang mga bahay upang kung ano pong anong kanilang nararamdaman ay may makausap sila mga doktor. Sa telemedicine po natin, nakakapag-issue po tayo ng medical certificate, nakakapagbigay rin po tayo ng laboratory request forms at lahat-lahat na po through email. Pang-pito po, meron po tayong tinatawag na ambulance services. Nagbibigay po tayo ng serbisyo na kung kailangan pong mailipat ang ating mga miyembro mula sa isang hospital at sa iba pang hospital, ay kino-cover rin po natin yan. Kung yan po ay pwedeng reimbursement o outright na mai-charge po sa mga hospital. At sa mga enhanced coverage po natin sa pamamagitan ng ating partnership with CISP, ang pinakamalaking insurance kooperatiba na Pilipinas, meron din po tayong hospital income benefit kung saan po ang ating pong mga miyembro ay nababayaran habang nasa hospital po sila. Binabayaran po sila ng 200 pesos per day up to a maximum of 30 days at may assistance po ng medicine at ambulance services. At ang panghuli naman po ay yung tinatawag nating more enhanced COVID-19 assistance na kung saan sa bukod sa mga nabanggit ko po kanina, dinagdagan pa po natin ng 10,000 pesos para po sa mga kasong kailangan po ma-hospital. Thank you very much po. At
nakilala na namin yung iba't ibang mga produkto, mga services na mayroon po ang One Co-op Health President. Ang alam kong itatanong ngayon ng ating mga tagapagsubaybay, Doc, is yung kanilang premium. Kasi meron tayong preventive health care program, mayroon din ho tayong inpatient hospitalization program, yung emergency services. Baka pwede ho na kung okay lang po kung may dala ho kayo diyan na data ho, kung hawak niyo po yung corresponding premium, baka pwede mabanggit natin na press sa ating mga tagapagsubaybay. Sa Apo. natin kung yan po ba ay annually po ba yan? Yan po ba is monthly po ba yung pagbibigay ng premium, press? Opo, General. Ang mission po ng One Co-op Health o Cooperative Health Management Federation ay ang maging number one o ang pinakamahusay na kooperatiba na HMO sa Pilipinas. At aming pong vision ay to provide quality healthcare sa napakababang halaga. For as low as 4,140 per contact year, ibig sabihin 4,140 pesos po sa isang taon, ang ating pong mga miyembro ay makakamit na po ang mga comprehensive health packages na nabanggit ko po kanina. Ito po ay once a year binabayaran at one-time payment. Pero may mga premium rin po kami sa mga gusto pong, kasi para sa ward lang po yun, no? May mga premium din po kami para sa semi-private room at sa mga private room ng mga hospital. Nasa 7,000 po yung ating semi-private at nasa around more or less 10,000 po yung private. Tayo po ang pinakamababa na premium sa market po ng mga HMOs. Ito po ay dahilan po sa ating vision na makapagbigay ng medical coverage po sa lahat po, halos hopefully sa lahat po ng mga miyembro ng mga kooperatiba. Ulitin ko po, sa halagang 4,140 pesos lang po yan kada taon. Okay, si GM, baka may mga katanungan po doon sa mga products na inyo pong nabanggit, GM? Well, good morning, Doc. At Good morning. Good Opo. morning, General. Napakamura ng inyong iniaalok, ano? Dahil Opo. marami sigurado ang magiging interesado, lalo na sa panahon po ngayon, na pabago-bago po ang panahon. Karamihan sa magiging interesado dyan ay di yung mga nasanay na meron pong health card na hawak-hawak. Kaya lang medyo mahal na binabayaran. Monthly, hindi ho annual, ano. Kailan, is there a way or a chance na ito po ay mai-offer din po natin sa mga non-cooperative members as part of Opo. Ang ating pong mga market ay non-government, non-profit organizations. At pwede rin po tayo sa mga pribadong kumpanya na nakasad naman po yan sa ating bylaws. Sa mga individuals, pwede rin po sa mga private individuals. Hindi po tayo nag-cater sa private individuals kasi tayo po ay federation, tayo po ay secondary cooperative at ang kausap lang po natin ay ang mga kooperatiba po. Kooperatiba din. Okay. So, well, sa ganitong sitwasyon, papaano po natin sila ma-encourage? For example, itong ating yung mga non-cooperative members, papaano kami magiging miyembro ng inyong ng One Co-op Health para kami makapag-avail ng inyong napakamurang healthcare service? Kami po ay kami po ay meron website sa www.onecoophealth at pwede po nilang itong puntahan para malaman nila kung paano po tayo maging miyembro. Meron din po tayong mga numero na pwede nilang tawagan anytime at kami po ay willing na bumisita po sa kanilang mga kooperatiba upang ma-explain po ng buo ang ating
comprehensive health packages. Okay. Oo. Alright. So, isa pa sir. Yung ano tawag dito? Kadalasan kasi yung mga ginagamit na mga health card ng ating mga kababayan, lalo na yung kadalasan ito yung mga nasa BPO no? Sila yung madalas na nag-o-offer dito yung mga nasa call center. At sumunod na lang yung ibang mga kumpanya dito sa Pilipinas. May iba-iba silang mga accredited na mga ospital na pwede nilang puntahan o gamitin yung kanilang health card. Pwede ho ba naming malaman kung anong mga ospital, yung mga accredited ho ng One Co-op Health, kung saan kami pwedeng tumakbo in case of emergency? Pagkakailangan po namin... yes, sir? Tayo po at present ay mayroon na pong 1,370 accredited hospitals and clinics, dentists, and optical clinics nationwide. Tayo po ay agresibong nag-a-accredit pa, and hopefully by the end of the year we will achieve yung target namin ng 1,600. Tayo po ay accredited sa Major 6 na tinatawag namin sa HMO. Itong Major 6 na po ito ay ang Makati Medical Center, ang The Medical City, St. Luke's Global City, St. Luke's Quezon City, Asian Hospital and Medical Center, at ang Cardinal Santos po. Yan po yung Major 6. And the rest, halos po lahat ng mga hospital dito sa NCR, accredited na po natin. And nationwide, we are aggressively accrediting as much as more hospitals nationwide para po sa makapag-access po ang ating mga minamahal na miyembro. Yun, ang tawag din hindi talaga nagpapahuli si One Co-op Health, ano? So, ibig sabihin, kami po ay pwedeng tumakbo anywhere. Oo. At magagandang mga ospital pa ang inyong pwede namin takbuhan. Well, so far, Chairman General Zamudio, sir, yun lang muna. Oo. So, Press, yung malinaw lang po natin sa ating mga tagapagsubaybay na pag sinabi hong federation ho, ang member po dito ay mga kooperatiba lang ho. At yung mga kooperatiba na yon na miyembro dito sa federation na ito ay ang pwede ho na mag-avail ng mga products ho, mga services na inyo pong binanggit. Tama po ba yun na Press? Tama po yan, General. At hindi lang po yung mga members, pati po yung kanilang mga dependents na para po sa may asawa, pwede ho nilang i-enroll ang kanilang asawa at mga anak. At sa mga single naman po, pwede po nilang i-enroll ang kanilang mga magulang at ang kanilang mga kapatid. So, ang ibig sabihin pala, President, is kung mayroong isang kababayan tayo ngayon na interesadong maging miyembro ng One Co-op Health, ang unang gagawin niya is maging miyembro siya ng isang kooperatiba at yung kooperatiba, pag hindi pa member ng One Co-op Health, dapat pwede niyang kumbinsin yung presidente nila at saka yung chairman na mag-member ho dito sa One Co-op Health para sila is pumasok doon sa umbrella para sila ay maging eligible, para sila po ay maging qualified dito po sa mga services and products na ibinibigay po ng One Co-op Health. Tama po yun, Doc Press. Tama po kayo, Sir General. Tama po. So, sa ngayon na Press is nabanggit nyo ay nasa mga, tama ba yung pagkakadinig ko po, 253 na kooperatiba ho ang ngayon ay miyembro na ng One Co-op Health. So napakalaki pa ho kasi nung nabanggit ho ng isa sa mga opisyal po ng CDA, as of last year ay meron daw po na 20,000 cooperatives in the country. So napakalaki pa ho pala ng market natin. Ano pong mga programa mayroon tayo, Press, para yung products and services natin ay mapakinabangan din ho ng ibang kooperatiba at magkinabang din po yung mga miyembro ng kooperatiba, Doc? Ngayon po, ang ginagawa po namin ay lubusan po kaming nagpapakilala sa mga kooperatiba sa buong Pilipinas
katulad ngayon, nandito po ako sa Butuan City upang mag-attend ng forum bukas para ipaalam dito sa mga kooperatiba sa Butuan City at saka sa rehiyon na ito na meron pong nag-exist na One Co-op Health. Inaamin ko po, kayo po ay 9 years old pa lamang, kayo po ay bata pa at marami pa pong kooperatiba ang hindi nakakalam na may One Co-op Health na kooperatiba nag-i-exist upang mapaglikuran po ang mga kooperatiba dito sa Pilipinas. Oho. Kaya So, po, bukod po sa marketing things na katulad nito na ginagawa natin, meron din po tayong mga media at kung ano-ano pang naiisip namin katulad po ng TikTok, Facebook, whatever, para po ipalam lang sa kanila na may One Co-op po tayo. eksakto ho pala yan, Pres, kasi this coming November ho, ay mayroong gagawin na ito ay first of its kind na summit para po sa mga social media na mga practitioners at ang talagang intention nito ay maikonekta yung mga tech talkers natin, yung mga mga vloggers natin, yung community of Influencers. mga influencers natin doon sa kooperatiba natin kasi ang daming mga kwento dyan sa kooperatiba na yan na alam ko ay magiging interesado ang ating mga vloggers na gawing content nila. At nakita ko na dyan ay maaring yung mga products na na ibinibigay, ino-offer ng ating One Co-op. So sa ngayon na, Doc, ay Pres, nasaan na ho tayo ngayon sa ating kumbaga mga stakeholder engagement natin kasi aside ho sa kooperatiba, alam ko may mga kooperatiba dito sa Pilipinas, may mga kooperatiba din sa ibang bansa na ang komposisyon nito ay mga OFW. So yung mga nakatira ho ba sa ibang bansa ng mga OFW ay qualified din po sila na maging part nitong ating HMO Press? Opo, General, mabuti na banggit niyo po yan, no? Kami po ay kakagaling lamang sa Doha, Qatar noong nakaraang buwan at kami po ay nakipagtulong sa MMG na kooperatiba po na ang head office po ay sa Doha, Qatar. Kami po ay naglalayon na sana po pati po yung mga Pilipinong miyembro ng kooperatiba ay mabigyan natin ng medical services ng One Co-op Health maski po sila po ay nasa Doha, Qatar. At ang balak pa rin po namin ay palawakin pa yan at ang initial po namin Doha, Saudi Arabia, Dubai, and all those areas na kung saan po pinakamaraming Pilipino ang nagtatrabaho ay layunin po namin makapag-offer ng One Co-op Health. Okay, maraming salamat. Si GM, baka pwedeng ikaw na magpakilala kay Gab, GM, yung partner natin at sa yung mga kadagdagan na mga katanungan. At baka si Gab, pwede rin may gusto ring itanong. Kailang hindi member ng kooperatiba si Gab eh. Dapat, hindi, magiging member na pala siya ng ating PMNSA. So, go, GM. Mula sa Confederation of Free Workers, kung tawagin nila Asenso Manggagawa, kasama din po natin ngayon, Doc, si Ginoong Gabriel Aranza Mendez. Tama ba? Nakakalito kasi yung apelyido eh. Tama ba yung Tama po. Yo. General, thanks for having me here. General Samudio, GM and Press, thank you. Apo. Si Si Dr. Paul Espina ng One Co-op Health ang ating kasama ngayon. Baka may gusto kang itanong. I understand na kahit paano kanina ka pa nakatutok and may mga alam mo na yung G's na pinag-uusapan tungkol dito. It's more on HMO. HMO. Okay. What is the current doc yung ating sa HMO? Ano ho ba, katulad sa amin, sa aming labor sector, gaano karami na ho ba ang
Pwede ho ba yun? Alam niyo ho ba yung active participation ng labor sector sa o meron ng HM yung mga labor natin sa Ah, pagpapaumanhin mo, pero hindi ko na-research ang mga labor groups na yan. Pero ang alam ko po, may miyembro po tayo ng mga labor groups. Ang katunayan po niyan, tayo po kasi we belong to the Human Services Cluster ng CBA at kapartner po namin dyan ng labor group na minsan po nakausap Labor po ang cooperatives. kanilang chairman dyan. Baka we can Pero may mga baka we can explore partnerships with other Opo. Very, very welcome po yan sa amin, sir. Very welcome po yan. Opo, ang Confederation of Filipino Workers po kasi 37 years na po kami. We are promoting, kumbaga ang ginagawa po namin ay isulong, protektahan at ipaglaban ang interes, karapatan at kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino. At saktong-sakto po yung inyong mga services. Kaya maraming salamat po, GM, General Samudio, and Dr. for having me here in this program. Alam mo, Gab, ang may tulong namin sa inyo yung mga miyembro ng nasa labor sector is una, ma-form into cooperative. Kasi Yeah. pag na-form siya into cooperative, pwede na kayo maging miyembro ng One Co-op Health kasi Federation, Gab, yung yung One Looking forward po, General, looking forward to it. Sige. At ang chairman ng One Co-op Health ngayon ay ang aming chairman din sa ACDI, si retired Major General Gilbert Llanto na nagkataon. Siya rin po ang president ng National Alliance of Cooperative sa buong Pilipinas, kaya national sa buong Pilipinas. So, napakaswerte, Doc, ng ating One Co-op Health kasi kayo ay, alam ko, talagang dyan na ho kayo nagsimula sa healthcare industry. Kung hindi ako nagkakamali, 30 years na ho kayo dyan sa trabaho na yan. Kaya no wonder kung bakit ganong kabilis yung paglaki ng network natin, yung network ng mga hospital na nag-serve dito sa mga miyembro natin. Ngayon, Doc, is 1,300, tama yung pagkakarinig ko, 1,300 hospitals na ho or care centers ang accredited ho ng ating HMO. At pag ikaw pala ay miyembro, ay pwede kang basta pupunta na lang doon at yung babayaran mo doon ay ang bayad ay ang One Co-op Health na, Doc. Totoo po yan. Ang HMO po, if you are a One Co-op Health card holder, no cash basis po tayo. All they have to do is to show their cards and kung ano man pong medical na pangangailangan nila, makakamtan po nila ito ng walang perang inilalabas mula sa bulsa. May tanong ko lang po, Pres, kasi alam ko na hindi naman sa lahat ng lugar ay meron po kayong accredited na mga hospital. At may mga miyembro din tayo na maaring mga ilangan ng tulong pero walang hospital sa kanila. Pero merong hospital na hindi accredited. Kung sila po ay miyembro ng One Co-op Health, at ako ay malayo doon sa isang accredited na hospital ng One Co-op Health, ano po ang aking gagawin? Pwede humang ako ay mag-avail ng medical service ho ng isang hospital na hindi accredited po na One Co-op Health at pwede ba akong matulungan ng One Co-op Health doon sa mga gastusin na yon na President? Opo, General. One Co-op Health ay napaka maunawain, very flexible. Sa mga areas pong wala tayong accredited, tayo po ay pwede mag-reimburse ng 100% sa mga laboratorio and 100% based on One Co-op Health rate sa mga professional fees. Mag-file lang po sila ng reimbursement within 30 days at yan po ay mababayaran din namin within 30 days. Ganun po kami kabilis mag-reimburse. Galing. Ilang buwan po yun na, Pres? 30 days. Isang buwan lang po. Isang buwan. Isang buwan lang po. 30 days. Lumapit kasi yung aking agad. anak. binigay yung susi ko. Jem, baka may mga katanungan ka. Dagdag, bago natin... Yun na nga eh.
Actually, itatanong ko sana nga yung tinura ninyo, Chairman, kasi ang itatanong ko naman is lahat ba ng probinsya and key cities in the Philippines ay meron po tayong accredited sana ng mga ospital. Pero dahil naitanong nyo na nga yan, Chairman, well, carried over na yung itatanong ko. Kasi kahit saan ka pala pumunta, makakatulong itong One Co-op Health. Hindi kagaya ng iba, ng iba na wala kang magagawa, kundi talaga maghanap ng pinakamalapit na accredited hospitals or clinics para sa iyong karamdaman. But One Co-op At saka Health yung- is different. Oo. Tsaka yung commitment, GM, na 1 month. Alam mo, sa mga pribado, baka abutin ka na 1 taon, hindi mo pa nare-reimburse yung ang daming experience ganyan eh. Pero pag sinabi nating 1 month ho ba talaga, press is guaranteed ho yan na 1 month is yung mga ginastos namin doon sa ospital na authorized under po dito sa mga services na ibinibigay po ng One Co-op is i-reimburse po talaga natin. Opo, basta po kompleto po ang mga papeles, yung mga requirements at sigurado po kaming within 30 days na process at nagawa na po ng cheque man yan o na-i-deposito na po yan sa kanilang mga accounts. So, ang requirements lang naman po dyan, usually, mga resibo lang, nung kanilang mga nagastos. Oh. Ang requirement po ay resibo, medical certificate kasi kailangan po namin malaman yung Procedure. diagnosis ng pasyente upang mai-process po yan. Ayun. Okay. Baka GM, may tanong pa tayo? General, meron po sila sa meron sila sa Bataan and Laguna? Region Meron 4. po sa Laguna po, sa halos lahat po ng probinsya ng Laguna, meron po tayong accredited dyan. Sa Bataan po, meron po tayo sa Balanga, kasi I know that's the center of the hospital or health center ng sa may Bataan, nasa Balanga po ang ating mga hospital dyan. Meron din po sa Orani, alam ko. Sa Orani, Bataan. Kasi kaya ako po naitanong, most of our members, Bataan and Laguna po sila. Opo. Ayun. Yeah. Kung saan po nangangailangan na madagdagan, dyan po kami nagko-concentrate na makapag-accredit po para mas lalo namin masilbihan ang ating mga miyembro. Siguro, Ang pinaka-important. Yeah, GM, go ahead, GM. siguro po ang gustong tukuyin ni Sir Gab is kaya niya na itanong yon. Kung meron pa ba tayong One Co-op Health kasi looking forward na siya doon sa pagiging kooperatiba ng mga labor groups diyan sa Bataan at saka sa Laguna. Meron ba tayong One Co-op Health doon wherein they can coordinate in case na sila ay maging bahagi ng isang kooperatiba? Wala pa po sa Bataan, but willingly we will put up a branch there kung kailangan po para ho sa ating mga laborers, members ng labor group po doon. Ayun. GM, siguro ang itatanong natin kay President ngayon kasi nabanggit nga ni Pres na nasa ano pa lang 253 o ba yun? Tama po. Cooperatives. Alam ko na dito sa ating pag-uusap ngayon, pag ito ay napakinggan nung mga miyembro ng kooperatiba, magdi-demand dyan doon sa kanilang Mother cooperative. Oo, na mag-join na tayo dito sa One Co-op. Oo, Ngayon, ang pwede siguro itanong natin ng GM is paano ang pagmiyembro sa One Co-op? Kinakailangan bang personal na yung isang kooperatiba ay pumunta po sa inyong opisina dito sa Metro Manila or pwede hong online or mayroon pong dapat po bang tawagan na number press para sa ganun ay ma-facilitate yung Membership. kanilang membership. Kasi talagang ang nakuha ko dito sa aming usapan ngayon ni Pangulo is Federation Cooperative Federation ito, nang ibig sabihin ang pwedeng magmiyembro lang ay kooperatiba. Tapos pangalawang nakuha na pulot ko dito GM ay ito ang pinakamurang HMO ngayon sa buong Pilipinas. At kung 4,000 pagbabasihan per natin annum. at kung pagbabasihan natin yung report ni President,
tayo ang may pinakamalaking network din ng mga accredited na hospital sa buong Pilipinas. At ang pang-apat na napulot ko dito sa usapan na ito, GM, ay tayo ang may pinakamabilis na mag-reimburse doon sa mga gastusin na ginamit natin sa mga hospital na hindi accredited ng one co-op health. Meron ko bang gustong idagdag doon, GM? Ako, yun lang idagdag ko, Yung accreditation, sir, hindi lang may pinakamaraming accredited hospital eh. Kasi Oo. dahil doon sa sinasabing reimbursement, hindi pinakamarami, kundi lahat ng clinics at hospital ay almost accredited na. Oh, Oo. almost nga At lang, ako- almost accredited na. Kasi kung hindi accredited itong clinic na to, kung ano yung nagastos mo doon, napasok doon sa mga requirements ng One Co-op Health, they can reimburse it 100%. Can you imagine that? Sa ngayon, kung- kaya ang- may, Kaya ngayon, ang tanong ngayon is saan po pwede na mag-coordinate yung mga kooperatiba para maging miyembro ng One Co-op Health, Yun. President Sir? Meron po tayong numero na pwede po nilang tawagan, no? 02-863-88628. Yan po ang ating company cooperative phone. At pwede rin po tayong may Facebook rin po tayong account na pwede po silang mag-inquire at magsabi lang po sila doon at kami po mismo ang tatawag upang masagot ang kanilang mga katanungan. pwede yes. ho ba, Doc, pakiulit? 02? 02-863-88628. 88628. Ayan. Kasi may dagdag Apo, na 8 apo. na nga pala kasi bago na eh. PLDT pala to. Apo. 8638-8628. Yan. So, Apo. yung pala yung numero na pwede nilang tawagan kung makikipag-coordinate sila for membership. May ihahabol lang po ako. Nabanggit po ninyo na 4,000 plus per year, hindi monthly, ano? Tama ba? Apo. So, ano ang maximum cost po nito? Kasi kadalasan ng mga HMO yung HMO ngayon is hanggang 100,000. Kung di ako nagkakamali. Ito pong premium na ito, itong membership na ito na 4,000 per annum, ano po ang maximum of how much po ang kanilang ano? Yan pong 4,140 po yan ay ward room with a 60,000 maximum benefit limit po per member per disease. Ang ibig ko sabihin, kapag kunwari ho sa January, nagkaroon kayo ng pneumonia, may 60,000 ho kayo. Pag sa February, wag naman po sana, nasagasaan, iba ho sa pneumonia, may 60,000 na naman huli sila. Tapos na dengue, 60,000. Yeah. Per illness, per member per year po tayo. Ayun. So, pwede pa itong tumaas ng hanggang 100,000? Opo, Yes, sir. tayo po ay meron pong iba't ibang klase ng premium at tayo po ay nagko-customize din. Salamat po sa inyong tanong. Napakaganda ho ng tanong na yan. Hindi lang po yung standard premiums ang ino-offer natin. Tayo po ay nagko-customize ng mga health packages according to the need of the cooperative. At yan po ay pwede nating iba't iba po ang mga pricing niya, no? At maski po yung mode of payment, kapag nagkaroon po kami lately and during the General Assembly po namin, na aprubahan po to na maski po walang pang subscription or pang subscribe ang kooperatiba, pwede po nilang i-member ang kanilang mga miyembro. Pwede po nilang i-register ang kanilang i-enroll ang kanilang mga miyembro maski po walang subscription, and the subscription may come later on. Ito po ay tulong na namin sa mga kooperatibang hindi kaya magbigay ng kapital. Customized customized benefit. Meron kayo. Opo. So, ibig sabihin, Chairman, kagaya natin, tayo ay first of its kind. Puro mga miyembro ng media ang nasa atin. Kami, pwede kayong gumawa ng espesyal na package para po sa Philippine Media Network Service Cooperative. Karamihan pa naman sa amin ni matatapang.
Ay, baka, Opo. okay. Baka mabaril ka. Baka mabaril. Eh. May mga ganun ba? Pwede ba yung ganun? Baka bigla kami mabaril Opo, sa daan. Yung mga work-related, ano po, pwede po natin isama yan sa inyong mga packages. Ayun. Based sa need natin, GM. Tama, So, ang galing, ang galing. i-determine natin yung need natin, sasabit natin sa kanila, lalagyan nila kung magkano ang premium noon. Kasi nabanggit Ayan. mo nga, since nasa media ka, Oo. at matapang, kung isa sa matapang, pwede kang barilin. So, magiging highly ang risk noon sa sa one co-op. No? Eh, dapat hindi mo na binanggit yun na GM. Baka mamaya 50 mil lang yun. Pwede sa atin, patay tayo dyan. Sabihin, Okay. baka madalas. Anyway, marami pa namang oras at sana sa mga susunod na mga guesting natin ay available si President kasi talagang kami po ay na-inspire press sa inyo pong mga ipiniliwanag ngayon at alam ko yung mga nasa cooperative movement ngayon, sector, ay inspired din sila na mapakinggan na mayroon tayong ganitong klaseng produkto na serbisyong ibinibigay galing sa isang kooperatiba. So baka mayroon pa kayong mga gusto pang ipaliwanag, Doc, na hindi namin naitanong. Nasa inyo po Opo. pagkakataon, press. Yes, General. Meron din po tayong mga ibang produkto which is over-the-counter na pwede nilang mabili. No? Ito yung tinatawag na e-sugod na aming pong card. Ito po ay 499 pesos lang po at ito po ay for emergency cases, one-time use. May e-sugod plus po tayo na which is only 1,999 with a 50,000 pesos coverage na nangangailangan ng confinement. And parehas po itong may financial assistance na 50,000 should anything happen to the member. Yan po, over-the-counter po yan. They can buy it at any time without any underwriting processes. Sa One At, Co-op Health po. Sa One Opo, Co-op Health opo. po. Yan ang At pag-uusapan natin na Sa susunod, GM sa ating board meeting natin para kahit ito muna mga over-the-counter na mga services and product nito ay ma-avail natin from One Co-op PH. Ayun. So, parang nakita ko talaga, press, na imbitan ulit namin kayo sapagkat doon sa mga binanggit po ninyo, alam ko marami pang katanungan si GM at kami ay maghahanap pa rin ng tanong para mas lalong maintindihan ng ating mga kabayan itong ibang serbisyo ho ng One Co-op Health. So sir, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming programa ngayon. Maraming salamat din po, General. Bilang pangwakas, gusto ko sanang anyayahan ang mga kooperatiba ng Pilipinas na tangkilikin at sariling atin. Kumbaga, ang ating pong linalamang sa ibang mga HMO na pribado, tayo po ay bukod sa komisyon, nagbibigay po tayo ng dividends, experience refund at patronage refund na hindi po ginagawa ng ibang mga pribadong HMO. Kaya sana po, dito po sa pamamagitan nito, kumikita po ang kooperatiba nyo sa pagiging miyembro po sa ating One Co-op Health. Kaya sana po tangkilikin ang One Co-op Health at ang kapwa kooperatiba. Tama yun. Kasi doon sa mga commercial na HMO GM, ang kita pupunta doon sa mga kapitalista. Dito sa One Co-op, pag ikaw ay kooperatiba na miyembro dito, pag kumita yung One Co-op Health, yung kita noon, ibabalik doon sa mga miyembro ng mga kooperatiba. So, ibig sabihin, pag-aari ang One Co-op ng mga kooperatiba na miyembro nitong federation nito. Maraming salamat, President Thank you very much po. Paul Espina. Doc, maraming salamat po. And sa susunod ulit. And ngayon, bago tayo tuloy magpaalam, baka may mga announcement si Gab sa kanyang sektor, organization. Dahil si Gab ngayon ay regular natin makakasama every Thursday. Diba, Gab? Webes. Tama po kayo, General Zamudio. We are inviting all of you to join yung pinakamalaking social media summit. Katuwang ang si General Zamudio at ang One Co-op. And ano po bang General yung ating Co-op for media?
Is it? That's a Philippine Media. Network Service Cooperative. Yes, yes. Hirapan ka namin member dyan, Gab, pag hindi mo na-memorize yan. And ganun din po, ang Confederation of Filipino Workers ay partnered with the NTF-LCAC. At ngayon po ang mga proyekto namin ay nagbibigay po kami ng mga livelihood sa mga former rebels na patuloy namin sinusuportahan at tinutulungan. At ganoon din po, meron din po tayong grocery ng bayan. I believe naging guest nyo rin po sila sa inyong Si program. Heidi, opo. Yeah, opo. So, tuloy-tuloy po yung aming pagtutulong, hindi lang po sa mga manggagawang Pilipino, kumbaga sa lahat ng Pilipino. Kaya maraming salamat po muli. Okay, thank you very much. GM, Yan. ating statement natin. Well, ako po yung nagpapasalamat kay Dr. Paul Alan Espina sa kanila pong magandang programa para ho sa mga kagaya kong sumasakit ng tuhod. Kaya siguro kailangan ko na rin hong magkaroon ng sarili kong card para dyan at ng in case of emergency, meron tayong magagamit. And likewise, sa inyo pong lahat, sa ating pong mga kababayan, ang tabayaran po ninyo, lalo na po doon sa ating mga kaibigan, yung ating mga kaibigang influencers, social media content creators, ay maghanda-handa na ho kayo dahil tayo po ay tuloy na yung ating social media summit ngayon pong Nobyembre. Wala pang petsa kung saan, but malalaman po ninyo, in a week or two ay bubuksan na po namin ang website ng social media summit na yan para kayo po ay maka-join sa ating pong isasagawang endeavor na ito para sa kapakanan ng ating pong mga kababayang miyembro ng kooperatiba na gustong magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Thank you, sir. At mabuhay po ang kooperativismo. Yes, mga kaibigan, sa magitan po niyan, tayo po ay nagpapaalam na at isa pong napakabuluhang usapan uli ang ating pong nailahad sa ating pong mga kasamahan sa sektor ng kooperatiba sa magitan po ng ating bisita na galing po sa One Co-op Health, si President Paul Alan Espina. Mga kaibigan, ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.